Kanina hindi na sa akin ang kumpanya. Galit na tanong ni Myrna na napatayo sa kanyang kinauupuan. Baka mali ka lang ng pagkakabasa. That's wrong. Ma'am, malinaw po nakasulat na si Miss Rhea ang tagapagmana ng kumpanya at 80% ng ari-arian ng inyong lolo na si Mr. Romualdo Ataide. Habang kayo po, na magkakapatid at magpipinsan maghahati-hati sa 20% na shares at unfair. Inis na sigaw ni Myrna at masamang tiningnan si Rhea na nasa harapan niya. Hindi ba nagkakamali lang kayo? Si Myrna ang panganay at magaling siyang mag-handle ng business. Pagpuna ng middle child na si Sandra at sinamaan ng tingin si Rhea. Hindi po. Malinaw po na nakasulat dito. At ilang beses na rin namin napag-usapan ng lolo niyo ang tungkol. Alam niyo naman na marami kaming magpipinsan, hindi ba? Wala lang dito ang iba. And lahat kami maghahati sa 20%, habang ang babae na yan sa kanya lahat ng 80%, ang kumpanya, mansyon ni lolo, pati yung resto sa Baguio. Alam niyo na hindi naman siya capable na magpatakbo ng negosyo. Spoiled lang yan kay lolo, kaya yan napagbigyan. Medyo in-expect ko na kay Rhea mapupunta ang lahat pero hello, wala naman siyang alam sa ganyan eh. Nanlalaban na sambit ni Yesha, ang isa sa kanyang mga pinsan. Paano ba yan? Mukhang saan napunta lahat. Pagbibiro ni Rhea at inirapan siya ng kanyang mga kasama. Isa-isang nagsialisa ng mga kamag-anak sa pagbabanta na magtatawag sila ng kani-kanilang abogado upang ayusin ito hanggang sa naiwan na lamang si Rhea at ang attorney ng kanyang lolo. Sigurado po ba kayo na ako talaga yung nakasulat dyan? Kahit si Rhea hindi makapaniwala. Binasa pa niya ang last will and testament ng kanyang lolo, kung saan nakumpirma niya na siya nga ang tagapagmana. May tiwala sa iyo ang lolo mo, Rhea. Alam ko kung gaano kayo kalapit. Kaya huwag ka na magtaka kung ikaw ang napili niya. I don't know. Pero nagulat nga rin ako eh. I mean, inakala ko rin na si Myrna ang maghahawak ng kumpanya. Wala pa nga 2 linggo na namayapas si lolo. Nagkakagulo na agad ang mga kamag-anak niya sa ari-arian. Sambit naman ni Rhea. At umpisa pa lang yan, Rhea. Sana batid mo kung anong kayang gawin ng mga tao para sa pera. Kaya nga may isa pa akong kailangan sabihin sa'yo. Dahil bago mamatay ang iyong lolo, nagbilin siya sa isang tao. Kumunot ang noon ni Rhea sa pagtataka. Tungkol saan naman po ang bilin ni lolo? Alam niya na isang malaking risk ang pagbigay niya sa iyo ng kumpanya at 80% ang ari-arian niya. Kaya nga't meron siyang inatasan na maging bodyguard mo pag namayapa na siya. Wait, ayoko ng bodyguard, sorry. Sorry po, attorney. And sorry po sa lolo ko kung nakikinig man siya ngayon, pero ayoko ng bodyguard. I can handle myself. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Ayoko ng bodyguard na aali-aligid sa akin 24/7. Pagtanggi ni Rhea. Delikado ang buhay mo, iha. Pero ayoko po talaga ng bodyguard. Hindi ako papayag na magkaroon yan. At tapos na ang usapan. Ako na ang bahala sa lahat. Alam ko marami sila na may ayaw sa akin at maraming nagdanasan ng pera. At kumpanya ni lolo pero pamilya pa rin naman kami. I don't think kaya nila akong saktan o may gawin sila masama sa akin na kakailanganin ko pa ng proteksyon ng bodyguard. Marami po akong problemang kinakaharap ngayon. Hindi ko na kailangan pa ng isa. Ilang beses pang pinilit ng abogado si Rhea, ngunit tumanggi talaga ang dalaga. At saka, kung meron man, asa na ba yung bodyguard na yon? Hindi ba dapat nandito na siya? Natatawang tanong ni Rhea. Tignan mo, late siya. Ano bang klaseng bodyguard yan? Dugtong pa ni Rhea at nagpaalam na sa abogado. Lumabas siya na dala-dala ang bag na suot. Pati na rin ang shades na nasa kanyang ulunan. Pinagtitinginan siya ng mga tauhan ng kumpanya. Ang iba, masaya at binabati siya. Habang ang iba naman masama ang tingin kay Rhea. Tatanggalin ko kayo sa pagiging trabahador dito, tignan niyo pag naging official CEO ako. Pabirong bulong niya at dali-daling nagbawa mga yon. Naglakad si Rhea palabas at tumingala sa mataas na building kung saan siya nanggaling.
Iya lahat yan, Rhea? Tanong niya sa sarili. Tumingin siya sa paligid at nakita ang best friend na si Julie. Napangiti siya at niyakap ang kaibigan na matagal nang hindi nakikita. Pasensya na, uuwi ko lang. May condolences pala sa'yo at sa family mo. Ngumiti si Rhea kay Julie. Salamat, Julie. Ang lamya mo naman. Alam ko na magpapasaya sa'yo. Natutuwang sambit ni Julie at hinila ang kaibigan papasok ng kanyang sasakyan. Katulad ng dati tuwing malungkot si Rhea, dinadala siya ng kaibigan sa paborito nilang bar. Totoo ba to? Kita mo namatay lolo ko tas dinala mo ako sa bar? Ano ba yan? Hindi alam ni Rhea kung matatawa ba siya o maiinis sa kaibigan. Si Julie kasi lumaki na walang pamilya at mag-isa, kaya't hindi alam ni Julie ang pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Hindi sumagot ang kanyang kaibigan na abalang nag-order ng alak para sa kanilang dalawa. Ilang minuto ang lumipas, dumating na ang order nila kung saan nasa kalagitnaan na si Rhea ng pagkukwento tungkol sa mga nangyari sa kanyang buhay, habang nasa ibang bansa ang kaibigan. Wait, ang bilis ng mga pangyayari ha. Hindi ako makapaniwala na nagulat pa yung mga kapatid at pinsan mo na ikaw magmamana ng lahat. Malamang sa'yo naman ibibigay ng lolo mo. Hindi pa ba nila ina-expect yun? Natatawang tanong ni Julie. Diretso namang uminom si Rhea ng isang basong tekila. Hinay-hinay lang. Mabilis ka pa namang malasing. Nag-aalalang sambit ni Julie sa kanya. Another shot, please. Utos ni Rhea sa bartender. I'm just stressed this past few days. Ako ay nagkasikaso ng funeral ni Lolo. Me alone, ha? Hindi nila ako tinulungan. Hindi ko naman yung sinumbat sa kanila pero ang kapal ng mukha nilang mag-demand sa pera. Wala naman sila pakialam sa lolo namin. Galit na pagkukwento ni Rhea na tinatamaan na ng tekila. Ilang minuto lang makalipas, pinipigilan na agad siya ng kaibigan. I think, mali nga na dinala kita dito sa lugar na to. Tama na yan. Iuuwi na kita. Actually, tama nga na dinala mo ako dito, Julie. Nakapag-isip-isip ako. Bigla akong bumalik sa sarili ko at naalala ko ang galit ko sa mga pinsan at kapatid ko. Natutuwang sabi ni Rhea, nakangisi pa at tinulak palayo si Julie. Hindi sinasadyang mabangga ni Rhea ang grupo ng lalaki sa kanyang likuran. Nasa inis sa kanya, tinulak siya palayo. Nagulat ang magkaibigan at muntik nang dumiretso si Rhea sa kalapit na lamesa. Kundi lang biglang may sumulpot na matangkad na lalaki sa kanyang likuran at hinawakan siya sa kanyang bewang. Tumingala si Rhea na puno ng pagtataka. Kung sino yun? Isang matangkad, makisig, matipuno ang katawan at nakasuot ng formal attire. Isang lalaking pamilyar sa kanya. Kasama mo ba yan? Panggulo eh. Iuwi mo na nga yan. Galit na sabi ng lalaking tumula kay Rhea. Miss. Mahinahong sambit ng misteryosong lalaki sa likuran ni Rhea at dahan-dahan niyang inurong ang dalaga palapit kay Julie. Sino yan? Nagtatakang bulong ni Julie sa kaibigan. Hindi ko nga rin alam eh. Pinagmasdan ng magkaibigan na lumapit ang lalaki, palapit sa isang lalaking tumulak kay Rhea. Nagulat ang lahat ng suntukin nito. Ang tumulak sa kanya, tumalsik yun sa kalapit na desk at nagsilapitan ng mga bouncers. It's okay. Magbabayad ako. At aalis din kami agad. Nakangiting sambit ng lalaki at naglabas ng libo-libong pera. Pinatong yun sa table at tumalikod. Lumapit ito kay Rhea. Nang tumayo ang kaaway ng lalaki, kumuha na isang bote. Sa likod mo! Nag-aalalang sigaw ni Rhea. Kalmado ngunit mabilis na lumingon ng lalaki. Kaya't nasangga nito ang bote. Tama na! Sino ka ba? Ano bang ginagawa mo? Ngumiti lamang ang lalaki at tinulak ang kanyang kaaway. Kalmado niyang binaba ang bote at inayos ang suot na coat. Lalaban pa sana ang isang lalaki, ngunit agad itong napigilan ng isa sa mga bouncers. Sino yan, Rhea? Sure ka ba na hindi mo yan kilala? Hindi nga. Inis na sagot ni Rhea at kukunin na sana ang kanyang bag sa upuan. Ngunit inunahan siya ng lalaki. Ako na magdadala. Sino ka ba? Salamat sa ginawa mo, kuya, pero over ka naman sa pakikialam.
Hinila ni Julie ang braso ni Rhea dahil nagiging masungit na ang kaibigan niya. I thought sinabi na ni Attorney Dizon ang tungkol sa akin. Tungkol sa'yo? Allow me to introduce myself. I'm Nathan. Your late grandfather hired me as your bodyguard. Nahinto sa pagpapakilala si Nathan. Bodyguard? Okay, thank you. Thank you sa'yo. Thank you rin kay Lolo. Siguro thank you na rin kay Attorney Dizon, but no thanks. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Umalis na nga tayo, Julie. Hinila ni Rhea ang kaibigan palabas ng bar. Seryoso ba? Bodyguard? At ganun mo ka? Bodyguard? That means araw-araw mo siya makikita and that means araw-araw ko rin siya makikita. Kinikilig na sambit ni Julie. Julie naman, tigilan mo nga yan. Kala ko ba kagagaling mo lang sa breakup? Oo, nakamove on ako. Kahapon lang yun. Paalala ni Rhea sa kaibigan. Ano naman? Ganun talaga pag niloko ka ng tao in an instant, mawawala lahat ng pagmamahal mo. Hindi mo yan alam kasi hindi ka pa naman nagkaka-boyfriend. Mabilis na tinakpan ni Rhea ang bibig ng kaibigan, ngunit naputo lang kulitan ng dalawa nang biglang tumunog ang cellphone ni Julie. Sagutin ko lang tong tawag ni Amy. Sa kanya kasi ako tutuloy mamaya since nagkaroon ng problema sa kondo ko. Paalam ni Julie at lumayo ng konti sa kaibigan. Nang maiwang mag-isa si Rhea sa harap ng bar, nilipad ang kanyang scarf sa gitna ng daan. Humakbang siya palapit doon at hindi napansin na isang truck na papalapit. Muntik na siyang masagasaan, kundi lamang siya nahila ni Nathan pabalik. He said, di mo kailangan ng bodyguard, pero wala pang 10 minutes. May nagtatangka na agad sa buhay mo. Well, pasaway ka kasi. Takaw aksidente ka. Sinamaan niya ng tingin si Nathan. That was an accident. Wala siyang plate number. The guy was wearing all black. Naka-covered ang kalahati ng muka. Sira ang CCTV dito. Kahit di naman to sira kahapon. Plus walang mga sasakyan nakaparada. Naka-close din ang road. Coincidence? Or planado? Namangha si Rhea sa sinabi ni Nathan. Ngunit hindi niya yon pinahalata. So ano ibig mong sabihin? It means may nagtatangka sa buhay mo. Nakaramdam ng pag-aalala si Rhea para sa sarili niyang buhay. At kung di ka mag-iingat, at hindi agad mahuhuli ang may pakana, baka madamay pa kaibigan mo. Tinuro ni Nathan si Julie. Anong gusto mo mangyari ngayon? Tanggapin mo lang ako. Trabaho ko to, malaki ang binayad sa akin na lolo mo. At tuloy-tuloy niya pa rin akong binabayaran, at babayaran kahit yumao na siya. Hindi naman ako masamang tao, Rhea. Pwede ako umalis kung gusto ko. Pwede kung dito pa rin ang usapan namin ng lolo mo. Gusto mo ba magpasalamat ako kasi hindi mo na-scam ang lolo ko? O gusto mo ng trophy sa paggawa ng isang bare minimum na bagay? Pagsusungit ni Rhea na ikinatawa ni Nathan. You're funny. I'll give you that. But my point is I look up to your grandfather. You may not know me, but I know you, Rhea. I know your grandfather personally, and I know your family's history. Who exactly are you? Sabihin na lang natin na hinire ako ng lolo mo bilang. Wait, pamilyar ka eh. Inisip mabuti ni Rhea kung saan niya nakita ang lalaki. At nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala ang binata. You're Nathan Enriquez. Galing ka sa pamilyang Enriquez, mayaman at kilala kayo. Ano ang ginagawa mo sa pamilya ko? Ba't mo kasama si Lolo? Anak sa labas. Pagtatama ni Nathan sa sinabi ni Rhea. Anak ako sa labas ng tatay ko. And I hardly call myself Enriquez, kaya Nathan na lang itawag mo. Kung Enriquez ka at mayaman kayo, huwag mo na kayong pakialaman ng buhay ko. Nakangiting tanong ni Nathan kay Rhea. I am here to protect you. Then I have the right to know kung anong klaseng tao ang puprotekta sa akin. What if you're actually someone I need protection from? Mukhang marami kang alam, kakausapin ko muna si Attorney Dizon tungkol sa'yo. Hindi pwedeng tumanggap na lang ako ng kahit sino. What if may criminal record ka pala, di ba? Natawa si Nathan na tumango kay Rhea. You're pretty smart. Wrong. I'm pretty and smart. Pagpuna ni Rhea sa bodyguard niya. Napatingin ang dalawa kay Julie na papalapit sa kanila. Rhea, I have to go na pala. What?
Dinala-dala mo ako dito tapos iiwan mo rin ako na mag-isa? Inis na tanong ni Rhea sa kaibigan na mabilis namang yumakap sa braso niya. Nakalimutan ko pala na dapat sa kanila ako dumiretso. Kukunin ko yung susi ko eh. At saka, di ka naman nag-iisa eh. Nakangising tiningnan ni Julie si Nathan na abalang may tinitignan sa kanyang cellphone. Seryoso? Iiwan mo ako sa lalaking hindi ko kilala? Hindi natin kilala to, Julie. Bodyguard mo nga raw eh. Siyempre, kailangan niya ng space para magkakilala kayo ng mabuti. At ako, aalis muna. Tsikahan mo na lang ako kung anong ganap sa inyo, ha? Kinawayan siya ni Julie at tinapik si Nathan. Lagaan mo to kaibigan ko, ah. Bili ni Julie at pabirong sumaludo sa kanya si Nathan. Bago umalis, kinindatan pa ni Julie si Rhea, kaya napairap naman siya. Here's the copy of the document ng contract namin ng lolo mo at sa amin ni Attorney Dizon. Sambit ni Nathan at inabot ang kanyang cellphone kay Rhea. Maiging binasa at inusisa ni Rhea ang nakasulat doon at nakumpirma niya na pirma nga yun ng kanyang lolo at ni Attorney Dizon. Binalik ni Rhea ang cellphone kay Nathan. Fine. Legit nga na bodyguard kita pero hindi mo kailangan sumama sa akin 24/7, okay? Just show up kung kailangan talaga kita. Pagsusungit itong muli. Paano ko naman malalaman kung kailan mo ako kailangan, ma'am? Ito ang cellphone number ko. Ite-text kita. Pag di kita tinext, don't show up. Binigyan ni Rhea ng business card si Nathan at tinalikuran na ang binata. I'm afraid na hindi ganyan na utos ng lolo mo. I'm afraid na ako ang amo mo. So kan dapat sundin mo. Nilingon ni Rhea si Nathan upang tignan ng masama bago muling naglakad palayo habang nakasunod pa rin ang binata sa kanya. Ikaw ang trabaho, pero hindi ikaw ang employer ko. Lolo mo pa rin ang masusunod. Hindi na lamang pinatulan ni Rhea si Nathan. Patuloy pa rin sa paglalakad at nagpalingalinga siya upang maghanap ng taxi. Napahinto si Rhea nang maramdaman ng patak ng ambon at unti-unti nang lumakas ang ulan. Ma'am. Sambit ni Nathan at lumapit kay Rhea na merong dalang bukas na payong. Sakto ang pagpayong ni Nathan sa babae dahil talagang lumakas na ang pagbagsak ng ulan. Mag-stay ka lang muna dito sa gilid. I'll get the car. Hinawakan ni Nathan ang balikat ni Rhea at dahan-dahang ginilid ang dalaga sa silungan. Iniwan niya ang payong sa kanya at dali-daling tumakbo papunta sa parking lot. Tingnan mo nga naman, oh. Pasikat. Natatawang bulong ni Rhea habang pinagmamasdan si Nathan. Walang nagawa si Rhea, kundi hintayin na lamang si Nathan dahil wala naman siyang dalang sasakyan at wala ring taxi na dumaraan. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Nathan na dala-dala ang sasakyan. Lumabas pa ito upang pagbuksan siya ng pinto. Tagal ha? Pagsusungit ni Rhea kaya tumawa lang ang binata. Bumalik si Nathan sa driver's seat habang si Rhea naman nasa passenger seat at nakatakip ang kamay sa ilong dahil hindi niya gusto ang scent ng sasakyan. Dalhin mo ako sa Atayde. Panimula ni Rhea na tinapos naman ni Nathan. Atayde Hotel, penthouse. Napataas ang kilay ng dalaga. Paano mo nalaman? Matcha, color green, carbonara, ocean. Your favorites. It's all listed here. Nakangising sambit ni Nathan at tinuro ang kanyang sentido. Tinawanan naman siya ni Rhea. Wow, nakapag-gather ka na pala ng information about me. Hindi mo pa nalaman na ayoko ng amoy ng prutas sa sasakyan. Mabilis na hinila ni Nathan ang nakasabit na car diffuser at hinagis yun sa labas ng sasakyan na dumiretso namang nag-shoot sa basurahan. Sorry, ma'am. Bulong naman ni Nathan na nagsimula ng magmaneho. Dinat na ng antok si Rhea kaya't nakatulog siya sa biyahe. Nagising na lang siya na nasa loob na siya ng kanyang kwarto sa penthouse. Napabalikwa siya ng bangon nang magkaroon ng hindi magandang panaginip. Nakasama ang kanyang lolo. Kahit na inaantok pa, naglakad siya patungo sa pinto ng kanyang silid at napansin na nakalock ito. Yung Nathan bang yun ang nagdala sa akin dito? Bulong niya sa sarili at lumabas na sa kwarto
Nadatnan niya si Nathan na nakaupo sa sofa at abala na gumagamit ng iPad. Aba magaling! Asar niya at nilapitan ang binata. Sarap ng buhay di mo man lang ako ginising. Pati password sa penthouse ko, alam mo rin? Mahimbing ang tulog mo kaya hindi na kita ginising. Huwag kang mag-alala, hindi kita hinawakan. You can replay the CCTV here. Kilala na rin ako ng mga tao dito, lalo na sa clerk desk. Kaya hindi sila nagtaka na bitbit kitang tulog paakyat dito. Sabi ko nga sa'yo, inasikaso na ng lolo mo ang lahat. Password ng penthouse mo, binigay niya sa akin. Spoiled ka talaga sa lolo mo, no? Niregaluhan ka pa ng penthouse. Kaya nagpo-post ng ganito kapatid mo Pagkukwento ni Nathan at pinakita ang post ni Myrna sa social media na nagpapaninig na hindi sa kanya napunta ang kumpanya at nagpapaawa. Napabuntong hininga si Rhea sa inis. Para namang bata. Ba't pa hindi na lang nila tanggapin na hindi nga sa kanila ari-arian and just move on with their lives? Para naman silang hirap na hirap sa buhay. May pera pa rin naman sila Pero hindi pa rin yung sapat, ma'am. Hindi yung sapat. Dahil may mga tao talagang hindi makontento. Mga ganid na mayaman, pero gusto pa rin makuha ang pera na hindi naman para sa kanila. Kaya nga't kailangan mo mag-ingat dahil hindi mo alam. Ano mga kayang gawin ng tao dahil sa pera? But yes, I agree. You're right. Sinabi na sa kanya ni Attorney Dizon. Well, sawang-sawa na ako sa mga linya na yan. Inis na sambit ni Rhea at parang may inaalala. Oo nga pala. Habang andito ka, pati ka muna mag-grocery. Wala nang laman ang kitchen ko. Mahinang natawa si Nathan kaya kumunot ang noo ni Rhea sa pagtataka. Ano naman na nakakatawa? I think, nalilimutan mo na bodyguard mo ako at hindi assistant. And that means? Meaning ikaw mag-grocery at sasamahan lang kita. So inuutusan mo ako? Hindi sa ganun, ma'am. Kinaklaro ko lang ang trabaho ko. Pero kung gusto niyo mag-grocery sa labas, ako magbibitbit. No thanks. Sabi na nga ba hindi ko talaga kailangan ng bodyguard. Assistant ang kailangan ko. Pero bodyguard ang binigay ni Lolo. Spoiled ka kasi sa lolo mo, no? Hindi nagustuhan ni Rhea ang sinabi ni Nathan at pinagtaasan niya ito ng kilay. Para bang kilalang kilala mo ako Halatang offended si Rhea. Of course. Sino ba hindi nakakilala? Kay Rhea Taide. Na laging pinapaboran ng lolo niya. Bata ka pa lang, lagi ka nang kasama sa mga meetings at kung ano-anong event. Pagsilang mo pa lang sa mundo, nakatadhana na agad sa iyo ang kumpanya. At lahat ng meron ng lolo mo. Ikaw ang pinapaboran, ikaw ang kinakampihan. Hindi totoo yan. Pagtatanggol ni Rhea sa kanyang sarili. Kaya ba nung high school ka at nakagawa ka ng malaking gulo sa paaralan? Mabilis na natanggal ang pangalan mo sa issue at ibang nasisi. Kahit na nasisi ang taong tumulong sa'yo? Naguluhan si Rhea sa sinabi ni Nathan at nagtaka kung ba't alam ni Nathan ang tungkol sa sunog na naganap noon. At bigla niyang napagtanto ang mga bagay-bagay. Oh, now I remember you clearly. Schoolmate pala kita nung high school, no? Honestly, hindi naman kita ganong kilala kundi lang. Kundi lang nadawit ang pangalan ko noon. Hindi mo ako makikilala? Natatawang tanong ni Nathan. Kaya ba pumayag ka na maging bodyguard ko? Ayos, no? Unang araw pa lang nalaman ko na agad ang pakay mo. Kaya siguro nagtrabaho ka sa lolo ko kasi may galit ka sa kanya at sa akin. So, yun ang plano mo. Bodyguard kunwari, pero isa ka rin pala sa kaaway ko. Natawa pa si Rhea dahil maaga niyang nabisto si Nathan. Hinintay ng dalaga na titigan siya nito. Nagulat at nagmamakaawa. Ngunit misilang ang itinugo ni Nathan sa kanya. At hindi nito napigilan ang pagtawa. Akala mo siguro nagtatanim ako ng sama ng loob, no? Ano tingin mo sa akin, teenager na hindi marunong mag-move on? Napakatagal na nun. Halos ilang taon na lumipas. Wala akong balak magiganti sa'yo o gumawa ng hindi maganda sa'yo. Mahihina lang ang mga gumagante. Nagulat si Rhea sa sinabi ni Nathan. Ano ibig mo sabihin? Na mahihina lang ang gumagante? Kasi hindi nila matanggap. Na kung ano man na nangyari sa nakaraan tapos na. Hindi nila magawang magpatuloy sa buhay nang hindi sila nananakit ng kapwa. Mahina yon at least para sa akin. Kalmado ang sagot ni Nathan. Pero huwag kang mag-alala.
Wala akong masamang balak sa'yo. Kung ano man ang nangyari sa atin sa past, tapos na yun. Hindi nga ako nagalit sa'yo. Imposibleng hindi ka nagalit sa akin nun. Sunog yung laboratory, tas ikaw na pagbintangan. Ngayon sasabihin mo sa akin, hindi ka nagalit? Sa totoo lang, kung ako ikaw, magagalit ako. Lalo na na-expelled ka nun sa school. Aware ka naman pala sa naging kapabayaan mo noon. Pero hindi ka humingi ng tawad. Oops. Huwag ka nahingi ng tawad ngayon. Matagal na yung tapos. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Pero napatawad na rin kita noong araw na yun. Hindi na yun big deal sa akin. Matanda na tayo, Miss Rhea. Amo na nga kita ngayon eh. Mahalaga, we should focus on the present. Kung saan ako ang bodyguard mo. At ikaw, ang spoiled brat na amo ko. Kinaumagahan, iniisip pa rin ni Rhea ang napag-usapan nilang dalawa ni Nathan. Duda pa rin siya sa binata. Ngunit dahil sa palapit ng event na hinihintay ng lahat, naging abala na si Rhea sa pag-aasikaso nito. Ang event ko sa opisyal na siyang magiging CEO ng kumpanya. Ready na po yung mga pagkain, designs, sinend ko na rin ang invitations, ma'am. Tumango si Rhea sa kanyang assistant na si Jenna. Pati po yung mga bodyguards, ready na po sila. Kinonta ko na sila and nag-respond. What bodyguards? Ano na naman yung mga bodyguards na yan? Naiinis na tanong ni Rhea at tinuro ni Jenna si Nathan, nakakwentuhan ng mga guards. Iniwan ni Rhea si Jenna at naglakad palapit kay Nathan, na binati siya ng isang malawak na ngiti. Yes, ma'am. Ano sinasabi ni Jenna na ready na yung mga bodyguards? It's for your safety. Pagputol ni Nathan sa sinasabi ni Rhea at tinaas ni Rhea ang kamay upang pahintuin ito sa pagsasalita. Patapusin mo ako pag nagsasalita ako. Yes, ma'am. Apologies. Huwag mong puputulin ang mga sinasabi ko. At huwag kang gagawa ng bagay na hindi ko alam. Tulad ng bodyguards na yan. Ipaalam mo sa akin lahat ng gagawin mo. Kung anong plano mo, saan ka pupunta, anong magiging hakbang mo. As in step by step, okay? Nakangiting tumango si Nathan at saglit na nagbow upang humingi ulit ng tawad. Yes po, naintindihan ko po, Miss Rhea. Ngayon ipaliwanag mo sa akin ang bodyguards na yon. Since malaking event ang mangyayari 2 weeks from now, marami mga dadalaw, mas malaki ang chance na nasa pangaribang buhay mo. Pwede nilang gamitin opportunity yun para pagtangkaan ang buhay mo. Kaya instead ng mga security guards lang, may mga bodyguards akong dinagdag. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka nila guguluhin. Hindi sila lalapit sa'yo nang walang permiso ko at permiso mo. Magbabantay lamang sila ng lugar. Pinadagdagan ko na rin ang CCTV sa event. Ang ilang bodyguards nga pala, magbabantay sa pagkain upang siguraduhin na walang kahit sino maghahalo ng kung ano ron. Maaasahan ba itong mga bodyguards na to? Yes. Mga kakilala ko sila personally. They are all professional at magagaling. Huwag niyo na po isipin ang bayad. Kasama na yun sa binayad sa akin ng lolo mo. Ang mahalaga lang din, huwag kang tatanggap ng pagkain o inumin kung kani-kanino. At hayaan mo sana ako na lamang mismo magbibigay ng pagkain sa'yo. Para naman ito sa safety mo, miss. Dahil nagustuhan ni Rhea ang sagot ni Nathan, hindi niya nahanapan ang butas ito. Tumango na lamang siya sa kanya at nag-iisip ng dahilan upang pagalitan o sabihan ang kanyang bodyguard. Ngunit maayos ang trabaho ni Nathan at walang problema si Nathan bilang protector ni Rhea. Sa katotohanan nga, sa bawat araw na nagkakasama ang dalawa, napapansin ni Rhea na committed si Nathan sa kanyang trabaho. Halos araw-araw pinag-uusapan nilang dalawa kung anong gagawin sa malaking event na magaganap. Maraming dumalo at nag-abot na regalo kay Rhea upang gawing pag-welcome sa kanya bilang bagong CEO. Again, thank you everyone who made time to attend to my leadership welcoming reception. I appreciate all the gifts, wishes, and warm welcome from everyone. I'm standing here in front of you as the CEO and the future of a Tide company. I will do my best to be better and surpass myself from yesterday. Everyone, thank you and please enjoy the event. Nagkaroon ng sunod-sunod na palakpakan sa paligid na pinangunahan ni Nathan na mukhang proud na proud sa kanyang amo. Bumaba si Rhea ng stage na may halong pagtataka. Ngunit medyo natatawa kay Nathan si Rhea dahil suportadong-suportado siya nito. Proud na proud para boyfriend .
Asar ni Julie at si Nico ang kaibigan. Yung tipong mas proud pa yung bodyguard mong hindi mo kilala personally kaysa sa pamilya mo? Dugtong pa ni Julie at tinuro ang mga kapatid at pinsan ni Rhea. Just ignore them. Hindi ko sila kailangan para maging masaya ang araw ko. Positibong sambit ni Rhea. Dumaan ng ilang minuto. Maayos at masaya ang naging event. Attentive si Nathan sa mga pumapasok at lumalabas at sa bawat kilos ng mga tao sa loob ng venue. Naiwang mag-isa si Rhea sa table nang lapitan siya na nakatatandang kapatid na si Myrna at ang pinsan niyang si Yesha. You're obviously enjoying this? Panimula ni Yesha na saglit na nagpahinto sa kanya. Napahinto din ito sa paglalakad nang akmang lalapit si Nathan sa kanila na nasa likuran ni Rhea. Kahit hindi nakikita ni Rhea ang binata, alam niyang nagbabantay itong lumapit kaya tinaas niya ang kanyang kamay upang pahintuin ito. Ngumiti lamang si Nathan at bumalik sa kanyang pwesto. You got yourself a loyal dog. Asar ni Yesha. At least I got myself something. Laban naman ni Rhea pabalik. Congratulations, Rhea. Siguro nga deserve mo pero malay natin, di ba? Baka sa mga susunod na araw ay lumapit si Myrna sa kapatid at may binulong. Baka mapatunayan na hindi ka nga karapat-dapat sa mabigat na pwesto na to. Kahit nakaramdam ng inis, ngumiti si Rhea pabalik. Kung maghihintay ka ng downfall ko, baka matagalan ka pa, Myrna. Pasensya na kung di na pala ate ang tawag ko sa'yo. Alam mo naman na kung gusto mong galangin ka ng mas nakababata sa'yo, edi dapat mas maging kagalang-galang ka. Tinaasan siya ng kilay ni Myrna ngunit ngumiti lamang siya. Kung yan lang ang sasabihin niyo, bahala na kayo dyan. I have to go to restroom. I have to take a break. Dugtong pa ni Rhea at tumayo na sa kanyang kinauupuan. Sasama ka sa restroom? Pabalang na tanong ni Rhea kay Nathan. Pwede ba? Biro naman ni Nathan na nakatayo lamang at wala talagang balak na sumunod. Inirapan siya ni Rhea at diretsong nagtungo ang dalaga sa restroom. Binati siya na ilang mga tao roon at nagpasalamat naman siya. Naiwan siya mag-isa sa loob at nagsimula ng mag-retouch nang biglang nag-brown out. Kukunin sana ni Rhea ang kanyang cellphone ngunit naiwan niya nga pala ito sa lamesa. Nakaramdam siya doon ng kaba. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Dali-dali siyang tumakbo palapit sa pinto na hindi niya mabuksan. Excuse me? May tao ba dyan? Natatarantang sigaw ni Rhea dahil may takot siya sa dilim. Naaalala niya nung bata tuwing pinagkakaisahan siya at kinukulong ng mga kapatid sa madilim at malawak na bodega. Excuse me? May tao ba? Pabukas naman po ng pinto. Muling sigaw ni Rhea at kinalampag na ang pinto upang may makarinig sa kanya. Hindi niya napigilan ng takot at maiyak habang nakatakip sa magkabilang tenga na pilit binibingya ang sarili sa mga boses ng kanyang kapatid na pinagtatawanan siya at kinukutya noon. Lumaki mang palaban si Rhea. Aminado siyang meron pa ring sensitibong parte sa kanyang pagkatao na may nararamdamang takot at sama ng loob sa kanyang sariling pamilya. At sa mga oras na siya'y nag-iisa, ang lolo lamang niya ang kanyang kasama. Lolo niya ang lumalapit sa kanya at nagpapagaan sa kanyang loob. Muling kinatok ni Rhea ang pinto at nagulat siya nang bumukas ito ng konti. Kung sa nakita niya si Nathan na merong hawak na flashlight at nag-aalalang nakatingin sa kanya. Ma'am Rhea. Hindi nasundan ni Nathan ang sinasabi ng sunggaban siya ng yakap ng dalaga. Isang mahigpit at nangangailangang yakap. Sa kanyang gulat, hindi niya agad na yakap pabalik si Rhea. Ngunit ang maramdaman kung gaano kahigpit ang yakap nito sa kanya, naawa siya at lalong nag-alala. Niyakap niya pabalik si Rhea na hindi na napigilan ang pag-iyak sa balikat ng binata. You're okay. Andito ako, Ma'am Rhea. You're not alone. Hindi ka na mag-iisa. Kahit na nag-aalala, pilit niyang pinakalma ang dalaga at hinagod ang likod at buhok nito hanggang sa tumahan na si Rhea. Nang matauhan ang dalaga, huminto ito sa pag-iyak at mabilis na bumitaw kay Nathan.
kahit na natatakot pa rin dahil hindi pa bumabalik ang ilaw. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang yakapin ka pabalik. No, I should be the one saying sorry. I didn't mean na maging emosyonal, lalo na sa harapan mo. Nahihiya, ngunit may bahid ng pagsusungit pa ring sambit ni Rhea. Wala naman pong mali sa pagiging emosyonal. Huwag kang mag-alala. This is not a big deal. Normal lang na umiyak ang mga tao. Hindi inaasahan ni Rhea ang naging sagot ni Nathan sa kanya. At naging kampante ang pakiramdam niya. Ngunit hindi niya pa rin to pinahalata. Ano bang nangyari? Ba't biglang nawala ng ilaw? Kumusta yung mga guests natin? Bumalik na nga tayo? Pag-iiba ni Rhea ng topic kaya tumango sa kanya ang binata. Opo, bumalik na po tayo. Hahakbang na sana si Nathan, pabalik nang mapansing natatakot pa rin si Rhea at nagdadalawang isip. Ma'am, inilahad niya ang kanyang palad. Humawak ako, natatakot ka. You can hold me kahit kailan mo gusto. Lumambot ang puso ni Rhea sa alok ng binata at kahit na may pagkailang na nararamdaman, hinawakan niya ang kamay nito. Pinagmasdan siya ni Nathan at nang mapansin niyang kumalma na si Rhea, humawak din siya pabalik. Sabay na naglakad ang dalawa, pabalik kung saan nag-report ang ilang mga guards kay Nathan. Rhea, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Julie na sinalubong ang kaibigan. Binaba niya ang tingin sa magkahawak na kamay ni Nathan at ni Rhea. Mali ang iniisip mo. Saad ni Rhea at mabilis na bumitaw kay Nathan. Hindi na-offend o sumimangot ang binata. Hinitian niya lamang si Julie at Rhea bago nagpatuloy sa pakikinig sa report ng isang guard. Kukumustahin ko muna yung mga guests. Tumango si Nathan sa sinabi ni Rhea. Ayos ka lang ba, Julie? Nag-aalalang tanong ni Rhea habang kinukuha ang kanyang cellphone. Pinuksan niya ang flashlights at pinagmasa ng mga guests na nagtataka. I'm okay. Nagulat na ako kasi biglang nawala ng ilaw. Hinanap agad kita kaso hindi kita makita. Kaya tinanong kita kay Nathan. Nasa restroom lang ako at nagre-retouch nang biglang nag-brownout at kumaripas naman siya ng takbo nang banggitin ko na takot ka sa dilim. Sambit ni Julie at nakangiting tiningnan ang kamay ni Rhea. Tumigil ka nga. Emotional and sensitive lang ako kanina. Sadyang andyan lang talaga si Nathan para damayan ako. Huwag mo na akong pansinin. Halata ngang umiyak ka eh. May luha ka pa sa pisngi. Punasan mo yan. Huwag kang magpapakita na umiiyak ka. Tsaka, ikatutuwa yan ng mga pinsan at kapatid mo. Tandaan mo, kasiyahan nila ang kahirapan mo. Paalala ni Julie sa kaibigan at tinulungan siyang punasan ang kanyang luha sa pisngi. Thank you, Julie. Ngumiti naman ang matamis si Julie sa kanya. Bilisan mo at kumustahin mo na yung mga guests. Tumango si Rhea sa kaibigan bago naglakad palapit sa mga guests upang kumustahin ang mga ito. Ilang minuto ang lumipas, bumalik na ang ilaw at nagulat ang lahat na makita merong pintura sa stage na nagmumukhang dugo. I-check niyo lahat ng pinto, bintana at mga posibleng daanan ng culprit. Wala mo na lalabas at magpapapasok. I-check lahat ng gamit nila. Kung sino may dala ng pintura, marka o amoy ng pintura. Kunan niyo rin ang isa-isang statement ng bawat isa. Kung anong ginawa nila nang mag-blackout at kung may napansin ba silang kakaiba. Sandali Nathan, hindi ba parang masyado naman, basically, parang pinagbibintangan mo ang mga guests? Nag-aalalang tanong ni Rhea at tumango sa kanya si Nathan. Tama. Pinagbibintangan ko nga sila. Dahil sa kanila ang culprit. Hindi pwedeng pabayaan at palampasin ang nangyari ngayon. Trust me, Miss Rhea. Para ito sa ikabubuti mo at ng kumpanya. Napaisip si Rhea sa sinabi ni Nathan at pinagmasdan ng mga guests. Mula sa malayo, pinagtitinginan siya ng mga kapatid at pinsan niyang may ngisi sa labi. Sumang-ayon si Rhea sa plano ni Nathan at maagang natapos ang event dahil sa maliit na gulo. Ngunit wala naman sila nakuhang kasagutan. Nang lumalim ang gabi, hinatid ni Nathan si Rhea sa penthouse. Pagod na pagod ang dalaga, diretsong naupo sa sofa. Nang hindi pa tinatanggal ang kanyang mataas na heels, sumasakit ang kanyang ulo
dahil naparami ang kanyang inom bago matapos ang event. At sa sobrang stress niya, nalimutan niyang wala siya sa bar. Mabuti na lamang at light lang ang inumin at hindi siya masyadong nalasing. Kahit halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Rhea, yumuko siya at pilit inabot ang heels upang tanggalin sana ito. Ngunit nahirapan siya. Dali-dali naman siyang nilapitan ni Nathan. Ako na, magpahinga ka na dyan. Dahan-dahan siyang pinahiga ni Nathan sa sofa at inayos ang pwesto ng unan sa likod ni Rhea upang maging komportable ang kanyang paghiga. Nginitian naman ni Rhea ang kanyang bodyguard na ngayon, tinatanggal na ang heels niya. Napadaing si Rhea ng stretch ang paa na nananakit dahil sa ilang oras na suot ang heels. Tiis ganda talaga. Bulong niya sa sarili at nagulat nang maupo si Nathan sa sahig. Pinatong nito ang isang paan ni Rhea sa binti at maingat na hinilot. Pinagmasdan siya ni Rhea na nakafocus sa paghihilot. Maiging tinitigan ni Rhea ang mukha ni Nathan. Ang magandang hazelnut na mga mata nito. Mahahabang pilik mata, makapal na kilay, at natural na kulay pulang labi. Matunaw ako niyan. Sige ka. Biro ni Nathan na inirapan ni Rhea. You feel better? Tumango ang dalaga na nasasarapan sa paghilot ni Nathan. Kaya mo ba maglakad? Pansin ko kanina nahihirapan ka. I suggest na matulog ka na sa kwarto at magpahinga. Hindi sumagot si Rhea. Tumayo lamang ngunit nang humakbang siya. Nang hina siya, bigla. Mabuti na lamang nasa harapan niya si Nathan at mabilis siya nitong inalalayan. You're okay. Nandito ako. Pagre-reassure ni Nathan sa kanya. Bubuhatin kita, ma'am. Dadala kita sa kwarto mo. Naghintay si Nathan ng pagtango ni Rhea at nang pumayag ang dalaga, maingat niyang binuhat ito. Na tila ba sila'y bagong kasal. Napatingin na lamang si Rhea sa kanya hanggang makarating sila sa kwarto. Sandali, tatanggalin ko lang yung dobleng top ko. Mahinang sambit ni Rhea dahil inaantok na. Dahan-dahan siyang pinaupo ni Nathan at tumalikod ang binata. Nahirapan naman si Rhea na tanggalin ang zipper sa kanyang likuran. Nathan, pwede ba humarap ka? Can you help me? Of course, Ma'am Rhea. Humarap si Nathan at lumapit kay Rhea. Walang hirap yan tinanggal ang zipper ng double top ng dalaga. Tinulungan pa siyang tanggalin ito. Binaba ni Nathan ang top sa desk. Hindi na naghintay pa na utos si Nathan at nagpunta sa closet upang kunin ang kulay green na jacket nito. Alam ah. Siyempre, kinakabisado kita eh. Taas mo kamay mo, tutulungan kitang suotin to. Sumunod si Rhea at tinaas ang kamay. Naramdaman niya ang malambot na tela at ang maingat na kamay ni Nathan sa kanyang braso. Napangiti si Rhea dahil walang mali siya kay Nathan ang ginagawa nito ngayon. At alam ni Rhea na ginagawa lamang ng binata ang trabaho nito. Inalalayan ni Nathan si Rhea na makahiga sa kama. Kinumutan at inayos niya pa ang una ng dalaga. Salamat, Nathan. Buong pusong pagpapasalamat ni Rhea sa kanyang bodyguard. Salamat sa ginawa mo kanina at ngayon. Ginagawa ko lang po trabaho ko. Hindi batid ni Rhea kung bakit nakaramdam siya ng lungkot sa sagot ng binata sa kanya. You're right. Trabaho mo nga pala to. Well, in that case, hindi ako dapat magpasalamat sa'yo, no? Kasi you're just doing your job simply. Seryosong sabi ni Rhea sa binata. Hindi sumagot si Nathan at meron namang tanong na pumasok sa isipan ni Rhea. Kung di mo ba to trabaho, gagawin mo pa rin ba to sa akin? I mean, ang mga bagay na nagawa mo sa akin, gagawin mo pa rin ba kung hindi kita bodyguard? O para sa'yo talagang trabaho lang ang lahat? Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa dalawa at nakaramdam ng hiya si Rhea. Pakiramdam niya masyado siya naging emosyonal sa isang taong binayaran lang naman upang protektahan siya. You know what? Kalimutan mo na yan. This is the alcohol talking, not me. Nahihiyang sabi ni Rhea at nagtalukbong ng kumot. Matutulog na sana ang dalaga nang marinig niya ang tawa ni Nathan. Kaya tinanggal niya ang kumot at pabirong hinampas ito ng unan. Lalo pat nakatayo pa ito sa kanyang gilid. Umalis ka na nga! Matutulog na ako. Lalong natawa si Nathan at muli siyang hinampas ni Rhea.
Seryoso ako, umalis ka na, ang ingay mo. Nadidistract ako sa tawa mo. Sorry, Ma'am Rhea. Natatawa lang ako eh. What's so funny? You think funny ang tanong ko? Kalimutan mo na yon. Don't even think of answering it. I don't think it's funny. I think it's cute. Cute? Tumango ang lalaki at hinila ang upuan. Naupo ito sa gilid ng kama ni Rhea. Sasagutin ko lang ang tanong mo. Kung di mo ako bodyguard, baka hindi lang yung nagawa ko. Pero dahil bodyguard mo ako, may restriction ako para sa sarili ko. Naguluhan si Rhea sa sinabi ni Nathan. Sunod-sunod na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ngunit natatakot siyang tanungin ng binata dahil baka ano ang isagot nito sa kanya. Ilang segundo sila nagkatitigan bago muling nagsalita si Nathan. Kailangan mo na ng beauty rest. Doon lang ako sa sala. Huwag ka mahiya lumapit o gisingin ako pag may kailangan ka. Tumayo na si Nathan at ginitian naman siya ni Rhea. Hindi napigilan ni Nathan ang sarili. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga. At nagustuhan naman ni Nathan ang kanyang ginawa. Good night, Ma'am Rhea. Rhea na lang. No need na masyadong formal, Nathan. Sure ka ba, ma'am? Baka bukas bawiin mo yan. Anto ka lang yata eh. Biro ni Nathan at hindi na nakasugot pa si Rhea dahil unti-unti na siyang nilalamon ng antok. Tuluyan nang napapikit si Rhea. Nang mapansin na palabas na ng silid si Nathan, nilock nito ang pintuan upang maramdaman ni Rhea na kahit nasa iisang bahay lang sila, ligtas pa rin si Rhea sa lalaki. Ang hindi batid ng binata, kahit hindi yan gawin ni Nathan, damang-dama ni Rhea na ligtas siya sa kanya. Nang sumapit ang madaling araw, nagising si Rhea. Lumabas siya ng kwarto upang kumuha ng tubig at nakita si Nathan na nakahiga sa sofa. Walang kumot kahit na malamig. Bumalik siya ng kwarto at kumuha ng kumot. Maingat siyang lumapit kay Nathan upang hindi magising ang binata. Kukumutan niya sana si Nathan nang maalimpungatan ng binata. Nagulat si Rhea na hilahin ni Nathan na magkabilang braso at tinulak siya sa sahig. Pinaibabawan siya ni Nathan na nakadepensa agad. Nagulat ang binata na makitang si Rhea pala yun. Ma'am! Sorry! Nag-aalalang sigaw ni Nathan at dali-daling lumayo kay Rhea. Hindi napigilan ni Rhea ang kanyang tawa sa nangyari. Over naman sa defense. Tumatawang saad niya. Kukumutan lang naman kita eh. Pabirong hinagis ni Rhea ang kumot kay Nathan. Sinalo naman ito ng binata. Nilapitan si Rhea na nakahiga pa rin sa sahig at tumatawa. Ma'am, tumayo ka na dyan at malamig. Hindi siya pinansin ni Rhea at napabuntong hininga si Nathan. Bago mabilis na binitbit si Rhea at nilagay sa sofa. Kinumutan niya ang dalaga na nagustuhan naman ang ginawa niya. Bakit magising ka pa? Dapat diba natutulog ka na at maaga pa mamaya ang gising mo? Interesadong tanong ni Nathan na inaantok pa. Kukuha lang sana ako ng tubig eh. Sana ginising mo na lang ako. Tubig lang naman, iaasa ko pa ba sa'yo? Hindi naman sa ganon. Pero andito lang naman ako. Ako nang bahala sa lahat. Sandali kukuha ako ng tubig. Nagtungo si Nathan sa kusina at pagbalik, inabutan niya ng tubig si Rhea. Inalalayan niyang uminom ang dalaga dahil inaantok pa rin ito. May iba ka pang kailangan? Umiling si Rhea sa tanong ni Nathan. Comfortable pala rito sa sofa. Natutuwang sabi ni Rhea na muli na namang inaantok. Kung gusto mo dyan ka nalang matulog. Kukuha pa ako ng unan para sa'yo. Paano ka? Tinuro ni Nathan ang sahig. Mahilig ako sa malamig. Masarap kaya mahiga sa sahig. Natutuwang sagot nito at nahiga sa sahig. Talaga, try ko nga. Huwag ka na. Sabi ng lolo mo sakitin ka dyan ka na lang. Hoy, hindi ako sakitin ah. Oo kaya. Ilang beses kinuwento ng lolo mo na naulanan ka lang noon. 1 linggo ka na naka-confine sa ospital. Hoy, si lolo kaya nagpumilit na ipa-ospital ako. Sabi ko nga wag na kasi ang OA niya. Pero ang pilit niya talaga kaya napa-oo na lang ako. Sabay natawa si Rhea at Nathan sa kwento. Alam mo noon, one time nung bata ako, may hinahanap akong lapis. Favorite lapis ko yun eh. Eto si Lolo, nag-order na 100 na iba't ibang mamahalin na brandang lapis. Yung lapis na gusto ko yung lapis na nakuha ko sa klase ko.
Hindi napigilan ni Nathan ang malakas na pagtawa sa kwento ni Rhea. Tapos nung elementary ako, nabanggit ko kay Lolo na naiinggit ako sa mga kaklase ko na nagpapakain sa room tuwing birthday nila. Sabi ko gusto ko rin ng ganon, kaso bakasyon yung birthday ko. Etong si Lolo, nung last day namin pinakain ng buong school. Hindi naman kalakihan yung school pero lahat talaga invited. Eh hindi ko naman birthday. Kaya sabi ko kay Lolo, sobra na. Napalakas na rin ang tawa ni Rhea, na patuloy sa pagkukwento tungkol sa masasayang alaala nila ng kanyang lolo. Kaya talagang sobrang namimiss ko si Lolo eh. Iba talaga yung pagmamahal niya. Ibang-iba si Lolo. Yung tipong lahat talaga ng bagay na gusto ko binibigay sa akin. Hindi ko naramdaman na ulila ako dahil sa kanya. Kaya ano pa bang hahanapin ko kung binibigay niya na lahat sa akin? Kaya nga, medyo nasasaktan ako. Pag sinasabi nila sa akin na kaya ko lang namamahal si Lolo dahil may pera siya. Favorite niya ako at spoiled ako sa kanya. Pero hindi naman ganun yun eh. Kahit si Lolo ang pinakamahirap na tao sa buong mundo, kahit maghirap siya, kahit maging pulubi siya, mamahalin ko pa rin siya. I think napatunayan ko naman ang sarili ko. Dahil hindi ako nawala sa piling ni Lolo hanggang sa huli niyang hininga. Lahat sila. Gusto nila ilagay sa elders home si Lolo. Pero ayoko. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong siguraduhin na sapat at tama yung pagkain niya araw-araw. Gusto ko siyang gabayan. Gusto ko siyang kwentuhan. Gusto ko iparamdam kay Lolo na mahal ko siya. Di ko alam. Sana naman naparamdam ko yun sa kanya bago siya mamaalam, di ba? Kahit si Nathan, nalungkot sa kwento ni Rhea. Oo naman. Alam ng lolo mo yan. Alam niya kung gaano mo siya kamahal. Lagi kanyang kinukwento. Nagsawa ka na siguro, no? Di naman. Gusto rin kita makilala eh. Ano? Sa totoo lang, akala ko talaga nun isa ka mayaman at matapobreng spoiled brat na iniisip ng lahat. Pero nakwento ng lolo mo na nagvo-volunteer ka at nagdo-donate sa mga taong nangangailangan. Lalo na sa mga nasalanta ng bagyo o trahedya. Lagi ka ring tumutulong sa mga shelters. Alam pala ni Lolo yan. Di ko naman sa kanya nakwento yun ah. Nagtatakang bulong ni Rhea. At sa ganun naman talaga dapat eh. Tumulong tayo kung kaya natin. Huwag tayo magmalaki. Huwag maging matapobre. Maging mabuting kapwa at tumulong sa mga nangangailangan. Lahat ng yan natutunan ko sa nagpalaki sa akin. Same here. Sa totoo lang, si Lolo yung may malaking impluwensya sa akin. At sisiguraduhin ko na aalagaan ko yung kumpanya niya, pangalan niya, at yung memories namin. Sana lang kaya ko. Tama ang lolo mo sa'yo, ma'am. I mean, Rhea. Tama siya na ikaw ang napili niya. Yan ang dahilan kung ba't ikaw ang tagapagmana niya. Saglit siyang tinitigan ni Rhea at nakaramdam si Rhea ng hiya sa hindi malamang dahilan. Natahimik ang paligid nang tuluyang antukin si Rhea. Kinabukasan nagising siya sa amoy ng ginigisang bawang at pinipritong bacon. Nadatna niya si Nathan na abalang nagluluto. Biglang naalala ni Rhea ang mga panahon na mag-isa lamang siyang kumakain sa mesa. Tuwing hindi niya kasama ang kanyang lolo. Ngunit ngayon kasama niya na si Nathan. Kaya't di niya mapigilan ang ngiti sa labi. Sabay na nag-almusal ang dalawa habang masaya nagkukwentuhan. Naging normal na araw kay Rhea ang mga araw na kasama si Nathan. Mabilis siyang nasanay na nasa tabi niya ang binata. Ilang linggo na naging abala si Rhea sa pag-aasikaso ng kumpanya. Marami siyang taong tinanggal at pinalit sa pwesto. Mga empleyadong alam niyang gumagawa ng hindi maganda sa kanyang likuran ng pagtatrabaho nila. Even me, Rhea? Naririnig mo ba sarili mo? Galit na tanong ni Yesha. Binaba ni Rhea ang hawak na envelope na may pruweba ng paglalahad ni Yesha ng mga confidential information sa kalabang kumpanya. Alam ko ang ginagawa mo sa likod ng lahat, Yesha. It's either you're going to live peacefully o ipapaalam ko sa lahat kung gaano ka ka-shameless. Pagbabanta niya at inis siyang tinitigan ni Yesha. I already told you, it's not what you think it is. Secret meetings? In secluded or private areas? After ng mga meeting mo, sa kanila, nakakancel ang projects ng company natin kasama ng iba. Akala ko ba si Mirna ang boto mo bilang CEO? Ano kaya mararamdaman niya pag nalaman niyang patalikod kang umaatake?
Muling sambit ni Rhea. Projects ng company natin? Last time I checked, inangkin mo lang lahat ng to. Come on, Yesha. Wala akong inaangkin. Simpleng kinukuha ko lang ang binigay sa akin at kung hindi ka nabigyan, ask yourself, it's on you. Hindi na sa akin o kay Lolo. Naglakad patalikod si Rhea nang hilahin ni Yesha ang kanyang buhok at galit na tinulak sa pader, kaya tumama ang mukha ni Rhea doon. Mabilis na lumapit si Nathan at ang security guard na kanina'y nagmamasid lamang. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Nathan at tiningnan ang namumulang ilong ni Rhea. Miss Yesha, we are respectfully asking you to leave. Tiningnan ng masama ni Yesha si Nathan at binalikan tingin sa pinsan. Magsama nga kayong dalawa, naggagamitan lang naman kayo. Tinulak ni Yesha ang pumipigil sa kanyang guard at nagmamadaling naglakad palabas ng kumpanya habang pinagtitinginan ng mga tao. Gamutin natin yan. Nag-aalalang sabi ni Nathan at humawak si Rhea sa kanyang ulo dahil sa sunod-sunod na stress na nararamdaman. Nagtungo ng office ang dalawa. Doon ginamot ni Nathan ang nagsisimula ng mamula at namamasang ilong ni Rhea. Salamat, Nathan. Sa pagod na nararamdaman, tumungo na lamang siya sa mesa sa pagod. You good? Tired? I think you're overworking yourself. Dahil nakatungo si Rhea, hindi nakita ni Nathan ang ngiti sa labi ng dalaga nang hagurin niya ang buhok nito. I think I know a place na pwede nating puntahan maya-maya pagkatapos mo sa office. Kahit na naintriga, hindi nagtanong si Rhea kung ano ang lugar na tinutukoy ni Nathan. Malaki ang tiwala niya sa binata. Pagtapos ng usapan nila sa office, bumalik na si Rhea sa kanyang trabaho at pag-assign ng mga team. Ngunit sa bawat kilos niya, pakiramdam niya, merong mga matang nakatingin sa kanya at nagmamasid. Hindi na lamang yun pinansin ni Rhea. Dahil kung ano man yun, sigurado siyang ligtas na naman siya dahil kasama niya si Nathan. Nang sumapit ang gabi, nadoble ang pagod niya at humiga na siya sa loob ng sasakyan habang si Nathan ay nagmamaneho. Pasulyap-sulyap si Rhea sa binata na abalang nagmamaneho at hindi nagsasalita. Bagay na nanibago si Rhea. Tahimik natin ngayon bago yan. Baka kasi gusto mo ng katahimikan. I know medyo stressful ang nangyayari these past few days. Gusto ko ng katahimikan, pero hindi mula sa'yo. Kahit si Rhea nagulat sa sarili niyang sinabi, ngunit hindi niya yan mababawi dahil narinig na ni Nathan. Or baka hindi lang ako sanay na tahimik ka masyado. Ngumiti lamang si Nathan, kaya napaisip si Rhea. Konti lang ang nalalaman niya tungkol sa binata. Dahil sa tumatagal na pagsasama nila, batid niya na nagkakaroon na siya ng pagtingin dito, na mas lalong lumalalim pa sa bawat araw, kahit na alam niyang hindi pa niya gaanong kakilala si Nathan Enriquez. I'm worried about you. Sa akin? Ako nga ito nag-aalala sa'yo? Natawa pa si Rhea sa sinabi niya. Magsasalita pa sana siya nang huminto ang kanilang sasakyan at dali-daling lumabas si Nathan upang pagbuksan ng pinto si Rhea. Natuwa siya na makita na malapit sila sa dagat. Ang paborito niyang dagat na hindi niya masyadong napupuntahan dahil masyado siyang busy sa kanyang trabaho. Wow! Natutuwang sambit niya at patakbo na sanang palapit sa pangpang nang hawakan ni Nathan ang kanyang braso. Sandali. Mahinahong sambit ni Nathan at lumuhod sa harap ng dalaga upang tanggalin ang heels niya at pinasok yun ang sasakyan. Ayan, pwede na. Teka! Nagulat si Nathan nang hilahin siya ni Rhea palapit sa sasakyan, kaya't napilitan siyang tumakbo habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Sandali, maliligo ka talaga? Natatawa ngunit nag-aalalang tanong ni Nathan. Sandali, titignan ko muna kung malamig ang tubig. Malamang malamig ang tubig, dagat yan eh. Lulusong na sana ng dagat si Rhea. Nang hawakan ni Nathan ang braso niya at hinila ang dalaga palapit sa kanya. Sigurado ka ba? Baka magkasakit ka bigla. Pero may dala naman akong damit na pwede mo ipalit. Handang-handa
Natatawang sabi ni Rhea at siniko ang tagiliran ni Nathan na hindi umiimik at nakatitig lamang sa kanya. Bakit? May kakaiba ba sa mukha ko? Nagtatakang tanong ni Rhea at hinagod ang kanyang muka dahil baka merong dumi roon, lalo na't malakas ang hangin. Umiling sa kanya si Nathan. Why, may multo ba sa likod ko? Wala. You're just pretty. Di ko mapigilan mapatitig. Nanlaki ang mata ni Rhea sa sinabi ni Nathan. Mas lalo kang gumaganda pag nakangiti ka. Bagay na bagay sa'yo maging masaya, Rhea. Lalong lumawak ang ngiti ni Rhea at naramdaman ng pagkadismaya ng bumitaw sa kanya ang lalaki. Hindi na lamang niya pinahalata yun. Naupo siya sa pampang. Tumabi naman sa kanya si Nathan at sabay nilang pinagmasdan ng mahinang alon ng tubig. Na-appreciate ni Rhea ang pagiging kalmado ng dagat ngayon at naikumpara pa ito sa binata sa kanyang tabi na laging kalmado at handa. Pag pumupunta ako dito, hindi ko napapansin ang alon ng tubig. Kasi lagi akong sumusulong tapos ako lamang marirealize na, payapa pala. Hindi ko napansin ang lakas pala ng alon. May mga ganong pagkakataon. Sa totoo lang ngayon ko lang natitigan ng dagat. Namamanghang kwento ni Rhea. I think that explains na lagi ka nagtitake ng rest. Na-reckless ako, na laging go lang ng go, kahit na hindi ko alam kung anong pinapasok ko. Natatawa at aminadong sabi ni Rhea. Actually, I think you're fearless. Hindi mo alam kung anong tinatahak mo pero handa ka. Pagdating mo doon, nakakaisip ka agad ng gagawin mo. Nag-iisip ka kung magpapatuloy ka ba o hihinto muna. Ang galing ng ganun Magdedesisyon ka pag naroon ka na. Nakakahanga. Ikaw naman ano ka? Risk taker or watcher? Watcher siguro. Mas gusto ko nakatingin lang kasi contented na ako sa ganun Masaya na ako nakatingin lang. O baka duwag lang siguro ako. Hindi Hindi naman kaduwagan yon. I think may mga tao talagang katulad mo. Kalmado, contented, at ganyan, masaya. Pagdidepensa ni Rhea sa binata. Well, growing up, na napapaligiran ng mga tao nag-aagawan sa pera. Thankful na lang ako na anak ako sa labas. Hindi ko kailangan sumali sa away nila. Bukod sa hindi naman nila ako tinuring na pamilya. Pero iba ang lolo mo, Rhea. Naging malapit siya sa akin at mabuti siyang tao. Parehas kayo. Kaya't di ako nagdadalawang isip na tanggapin ang offer niya. Nalokin niya ako na maging bodyguard mo. Buong puso kong tinanggap yun. Kahit nga siguro walang bayad, gagawin ko. Lumambot ang puso ni Rhea sa sinabi ni Nathan na hindi niya alam kung isa na bang confession o paglalahad lang ng sama ng loob. Ang tapang mo, ha? I look up to you, Nathan. Kasi lagi kang kalmado. Parang lagi kang sigurado kahit anong ginagawa mo. At nakakabilib yun. Di ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi sumagot si Nathan at tinitigan lamang si Rhea. Hindi napigilan ng dalaga ang sarili. Inilapit niya ang ulo kay Nathan upang bigyan ng matamis na halik ito sa labi na agad namang binalik sa kanya ng binata. Pakiramdam ng dalaga, nag-init ang kanyang buong katawan. Ngunit sa totoo nagulat siya sa kanyang ginawa. Nagmadali siyang tumayo at lumayo kay Nathan. Hindi ko sinasadya, sorry. It's okay, Rhea. Huwag kang mag-alala, hindi naman big deal sa akin. Ayos lang, walang problema. Hindi nagustuhan ni Rhea ang sinabi ni Nathan na hindi yun big deal sa kanya, ngunit hindi na lang siya nagsalita. Bumalik na tayo ng sasakyan, gusto ko nang umuwi. Sinunod ni Nathan ang sinabi ni Rhea at hinatid ang dalaga pa uwi sa penthouse. Hindi sila nag-uusap habang nasa biyahe. Nagkaroon ng ilangan sa pagitan nila. Lalo na si Rhea, nakaramdam ng lungkot sa kanyang puso, ngunit mas pinili niyang manahimik. Pasensya na sa nangyari kanina. Tsaka wag mo nang babanggitin yan Ako yung may kasalanan. Wag kang humingi ng sorry. Like you, hindi rin naman big deal yun sa akin. Saad ni Rhea at agad pumasok sa kanyang kwarto. Hindi niya na binigyan pa ng pagkakataon na magsalita ang lalaki. Rhea, hindi ganyan na ibig ko sabihin. Hindi mo na kailangan ipaliwanag. Malinaw na sa akin ang lahat.
You don't have to worry about anything. I'm okay. Hindi na sumagot pa si Nathan at hinayaan na lamang si Rhea. Nagpalit na ng damit ang dalaga bago dumiretso ng kama at napahawak sa kanyang labi habang inaalala ang tinuturing niyang accidental kiss nilang dalawa. Wala lang yun. Di nga raw big deal sa kanya. Bulong ni Rhea bago ipikit ang mga mata at matulog. Lumalalim na ang gabi at nagising ang dalaga sa tunog ng mga yabag sa kanyang silid. Pagmulat niya, nagulat siya na madilim ang paligid. Dahil hindi naman siya nagpapatay ng ilaw. Naramdaman ni Rhea na merong mali. At paupo pa lamang nang biglang may nagtakip ng unan sa kanyang muka at pinahiga siya sa kama. Kahit kabado, pilit nanlaban si Rhea at kinalmot ang kamay na nagtatangka sa kanya. Hanggang sa mabitawan nito ang unan at nagmamadaling tumakbo si Rhea palapit sa pinto. Nathan! Hindi niya natapos ang sinasabi nang biglang may humilas sa kanyang buhok at tinulak siya sa cabinet. Nahulog pa ang vase at buti na lang, naharang niya ang braso upang hindi matamaan ang kanyang muka. Nasugatan si Rhea sa braso, ngunit kumuha ng bubog upang gamiting pamprotekta sa kanyang sarili. Nagulat ang dalaga na maglabas ng matalim na kung anong gamit ang misteryosong tao. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo palapit sa switch ng ilaw. Pinindot niya ito ngunit hindi naman lumiwanag. Sino ka ba, ha? Natatarantang sigaw ni Rhea. Hinagis ang upuan patungo sa kanyang kalaban bago tumakbo palapit sa pinto at mabilis tumakbo sa labas. Nathan! Nathan! Natatarantang sigaw ni Rhea at nakarinig ng yabag sa kanyang likuran. Nagulat siya na makitang sinusunggaban siya ng taong nakaitim, ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, lumitaw si Nathan at tinulak ang misteryosong tao palayo. Bitiwan mo ako, aray! Nasasaktan ako, bitiwan mo ako! Kailangan niya magbayad! Sigaw ng isang babaeng natunugan agad ni Rhea. Bumukas ang ilaw at gulat na gulat si Rhea nang makita si Yesha na nakahiga sa sahig at nilalagyan ni Nathan ang posa sa mga kamay. What the? Yesha? Ano bang ginagawa mo? Gulat na tanong ni Rhea at palapit sana, ngunit sumenya si Nathan na wag siyang lalapit. Stay back, Rhea. Madiing sigaw ni Nathan. Bigla namang pumasok ang security guards ng hotel na tinawag ni Nathan. Here, take her. Pinagbantaan niya ang buhay ni Miss Rhea. Sambit pa ni Nathan at pinagtulungan naman ng security guard si Yesha na nanlalaban at galit na galit. Hindi pa tayo tapos, Rhea. Hindi man kita nadali ngayon pero babalikan kita. Hindi nakasagot si Rhea sa takot at kaba. Ilabas niya yan. Utos ni Nathan, bago dali-daling niyakap si Rhea at yumakap ang dalaga pabalik. You're okay. Safe ka na, ligtas ka, Rhea. Ligtas ka sa akin. Mahinahong sambit ni Nathan at hinalikan ng noon ni Rhea na kabado pa rin. Ngunit ngayon gumaan na ang pakiramdam. Pasensya na, Nathan, ha. Hindi ko akalain na gagawin ni Yesha yun sa akin. Salamat. Honestly, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Kung di kita nakita. Pasensya na't nasaktan ka dahil sa akin. Ako dapat ang humingi sa'yo na sorry. I promise, Rhea. Iingatan kita ng buong buo. And I have to tell you this. Mahal kita. Patawarin mo ako kung di ko agad nasabi yun sa'yo. Binuhat ni Nathan si Rhea at pinaupo sa sofa. Habang ang ilang guards naman umiikot sa bahay upang mag-imbestiga. Mahigpit na hinawakan ni Rhea ang kamay ni Nathan. I think I love you, Nathan. I think I really love you actually. Hinagod ni Nathan ang buhok ni Rhea at nagawang pakalmahin ang dalaga. Nang dahil sa ginawa ni Yesha, napilitan mo nang umalis sa penthouse si Rhea at nagtungo sa isang simpleng apartment kasama si Nathan, na kanyang bodyguard at nobyo na ngayon. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Rhea sa pag-aasikaso sa kumpanya at pagpapatunay na nararapat siya sa kanyang titulo. Bagay na unti-unting natatanggap ng kanyang pamilya at mga kamag-anak habang nasa tabi niya si Nathan na laging nakaprotekta sa kanya. Love. Nakangiting pagbasa ni Rhea sa iniwan na note ni Nathan sa kanyang office.
Tinanaw niya sa bintana si Nathan na nakatingin din sa kanya at kumindat pa. Napangiti naman si Rhea at nilagay ang sticky note sa isang box kung saan nakalagay ang mga naonang bigay ng nobyo. At masayang inalala ni Rhea ang pagsasama nila ni Nathan. At sa totoo lang, ang buhay ay parang isang dagat. May pagtaas at pagbaba ng tubig. Ngunit may alon na laging bumabalik sa dalampasigan. Masaya at kalmado. The end.